Maaga akong babati ng Pasko, Sir Casper. Gayon din sa mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Pedro. Narito ako para magbahagi rin ng kwentong katatakutan. Ang ikukwento ko ay nangyari sa Lola Pedra ko. Hindi ko makalimutan ito, kaya heto, simulan ko ng magkwento. Nangyari ang kwentong ito ni Lola Pedra sa amin na mga apo niya noon pang siya ay 18 anyos. Maganda siya at ligawin noong kabataan. Bilang isa sa kanyang apo ay hindi naman ako nagduda. Guwapo at magaganda rin kasi kami. Biro lang. Magpapasko noon at usong-uso ang simbang gabi na tinatawag din pala noong araw bilang biro na simbang tabi. Ngunit hindi raw katulad ngayon sa Maynila na madaling araw kung idaos ang Misa de Gallo. Ang simbang gabi raw sa maliit na baryo kung saan lumaki si Lola Pedra ay nagsisimula ng 6:00 ng gabi. Huling misa ang nakagawian nilang puntahan. Inaabot daw iyon ng halos 9:00 ng gabi. Noon pa man ay mayroon ng paniniwala na kapag nabuo mo ang simbang gabi, maaaring matupad ang kahilingan mo. At ang Lola Pedra ko na yata ang may pinakakaibang hiling. Taimtim kasi niyang pinapanalangin at hinihiling na kanyang makita ang pumatay na aswang sa nanay at tatay niya. Puot na puot ang lola ko sa pagkamatay ng mga magulang dahil naiwan sa kanyang 2 pang nakababatang kapatid. Sa murang edad, lahat na ng trabaho ay pinasok daw ni Lola Pedra. Ultimo ang pagbibigay aliw sa mga truck ng gulay na napapadaan sa lugar nila. Sabi pa ni Lola, kahit daw nagbibigay siya ng aliw sa mga lalaki, ginusto rin daw niya yon dahil nga inaasam-asam na makita ang sabi-sabing lahi ng aswang. Dati pa may mailap na ang hustisya para sa lahat. Kapag napatay ka, tanging mga kaanak mo rin lang ang maghahanap ng sari-sarili nilang hustisya para lang bigyang katahimikan ang kamatayan mo unang kahit sino. Naroon ang lola ko sa puntong yon, kaya pasimple siyang naghahunting ng aswang. Sabi niya sa sarili, kahit isang aswang lang ang mapatay niya, ayos na siya. Ibubuhos niya sa mahuhuling aswang ang lahat ng naipon na galit niya sa lahi ng mga ito na umagaw sa buhay ng kanyang mga magulang. Hindi pa uso noon ang pangangalap ng ebidensya kung sino ang pumatay, pero malaki ang hinala ng lahat ng aswang dahil bukod sa nauuso noon ang paglitaw ng may nakasaksing tao na aswang ang kumatay sa mga ninuno ko. Halata rin naman kung ang pagbabasihan ay ang pagkakawarak ng mga dibdib ng mga ito, pagkawala ng mga puso. Isang simbang gabi raw na walang kasama na magsimba ang lola ko noon. Nilapitan siya ng pari na tawagin na lang natin sa ngalan na Eduardo. Makisig daw si Eduardo at magandang lalaki. Usap-usapan daw noon sa lugar nila na sayang ito kung bakit daw nagpari. Hindi kasali ang Lola Pedra sa nanghihinayang dahil wala naman siyang pakialam sa mga kalalakihan. Ang mahalaga sa kanya ay mabuhay araw-araw at kasama sa kanyang binubuhay ang mga kapatid. Pero labis siyang nabigla nang lapitan siya ng pare. Ibinigay sa kanyang kandilang dilaw. Parati kitang nakikita na nagtitirik ng kandilang itim pagkatapos mong magsimba. Bakit hindi mo subukan itong dilaw na kandila? Ibig sabihin nito ay pagpapatawad. Labis yata ang puot mo kaya itim ang kandila na yung tinitirik. Anang pari na si Eduardo. Sinulyapan lang daw ni Lola Pedra ang pare. Sa pagkakatanda niya,
Wala pa raw 3 buwan doon sa simbahan ito. Baguhan kumbaga. Kaya hindi niya mawari raw kung saan galing ang lakas ng loob nito. Nalapitan siya at pakialaman. Alam mo bang ikaw lang ang naglalakas ng loob na lapitan ako? Sambit ni Lola Pedra habang patuloy siyang nagsisindi ng kandilang itim sa terikan ng kandila. Alam ko, ilag daw ang lahat sa iyo, sabi ng senyor namin. Kahit daw marami sanang nais manligaw sa iyo at nabibighani sa ganda mo, lahat naman daw ng kalalakihan ay umiiwas dahil naiilang sa iyo. Tama, at hindi porket pari ka, isasama na kita sa mga tao lalaki na pinansin ko. Pasuplad ang tugon ni Lola Pedra. Tumawa ang batang pare. Alam mo rin ba na maaari pa akong umalis sa pagiging pare? Kung papansinin mo ko, maaaring magbago ang isip ko. Napangangaraw si Lola. Alam daw niya na agad na pupormahan siya ng pari na si Eduardo. Siyempre, dahil likas na suplada, nainis si Lola Pedra at nagmarcha paalis ng simbahan. Kinabukasan daw, huling gabi na ng simbang gabi. Nilapitan na naman daw si Lola Pedra ni Eduardo. Lalo araw na yon ang pagkumpleto ng simbang gabi. Taimtim na nagdasal si Lola Pedra sa harap ng tinirik niyang kandilang itim. Nagkagulatan daw sila nang umihip ang malakas na hangin at tangayin nun pasara ang mga pinto. Nang nagmulat siya ng mga mata ay nasa tabi niya si Eduardo. Kanina pa kita nakita. Taimtim kang nagdarasal dyan sa tinirik mong kandila. Kahit ikaw na lang ang naiwan dito. At hindi mo man lang namalayan na napakalakas na ng ulan sa labas. Dahil sa malakas na ulan, hindi ka agad nakauwi si Lola Pedra. Ngunit hindi naman siya nagpatinag o nagpakita ng takot sa kausap na pare. Sinamahan daw siya ni Eduardo na maghintay na tumila ang bugso ng ulan sa tapat ng simbahan. Dapat sa loob, pero tinanggihan yun ni Lola. Sinabi niyang ayos lang siya. Hindi raw iyon ang unang beses na inabutan siya ng ulan sa kung saan. Isa pang araw ay naroon pa rin naman siya sa lugar kung saan siya pinanganak. Kaya wala rin siyang dapat na ipangamba. Kaso, bigla raw binuksan ni Eduardo ang paksa tungkol sa mga aswang. Kung naniniwala raw ba siya sa mga iyon. Sa madaling salita, nakuha na ng pare ang atensyon ng lola ko. Iyon ang paksa na nais talaga nitong nabubuksan sa kapwa nito, naniniwala sa ganong uri ng mga nilalang. Hindi tinanggi ni Lola Pedra ang kanyang paniniwala. Gaya sa ibang tao, sa tuwing nabubuksan ng tungkol sa aswang ay nakwento niya rin kay Eduardo ang kamatayan ng kanyang mga magulang at ang paghahanap niya ng hustisya para sa mga ito. Hindi niya itinatatawa ang galit niya habang naglalahad ng kwento sa pare. Nakinig naman daw si Eduardo at hindi nagsasalita. Nang matapos sa kwento si Lola Pedra, labis siyang nagtaka at may namaong luha sa gilid ng mga mata ng pare. Ayos ka lang ba, Father Eduardo? Nag-aalalang tanong ni Lola. Napatingin siya sa braso ng pare nang unti-unti iyong tila nanginig. Pedra, may aaminin ako sa iyo. Sa nahihirapang tinig ay sagot ni Father Eduardo. Isa akong aswang. Hindi raw ito nagbibiro. Sa harapan mismo ni Lola Pedra ay nagbagong anyo ito. Nang matapos ito sa pagpapalit ng anyo, inutusan daw ang lola na patayin na niya ito. Inabutan pa daw siya ng lanseta. Umiling si Lola Pedra. Naglaho ang tapang niya nang hamunin siya ni Eduardo
na patayin niya ito. Bigla kasi ay naisip niyang bakit niya ito papatayin. Hindi naman ang lalaki ang siyang mismong pumaslang sa mga magulang niya. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Eduardo ang nagtula kay Lola Pedra na saksakin ito. Anak ako nang pumatay sa mga magulang mo. Ibinili nila sa akin na hanapin ka at hingin ko ang kapatawaran mo. Iyon ang mga salita ni Father Eduardo na siyang naging rason upang saksakin siya ni Lola Pedra. Ang pagkakasaksak daw ni Lola Pedra ay talagang baon at pinaikot-ikot niya pa sa loob ng sikmura nito ang talim. Dumanak ang maitim-itim na dugo ng aswang bago may iniluwa ito na animoy batong nakakasilaw kahit na abo naman ang kulay. Hayop ka. Mumatay kayo mga perwisyong aswang kayo. Patawad. Iyon ang huling salita ng pari bago ito nawala ng malay. Sa paanan niya ay nangisay ang pari habang bumabalik ito sa tunay na anyo. Paalam, Eduardo. Hanggang sa huli na lang nating pagkikita. Malakas ang ulan noon, ngunit hindi akalain ni Lola Pedra na sasabayan ng mga mata niya ang buhos ng ulan. At ang mas nakakagimbal pa, pagkatila ng ulan ay may nilalang na lumabas mula sa ere. Mabilis na dinagit si Father Eduardo. Sa loob lamang ng isang gabi, 2 nilalang ang nasaksihan ni Lola Pedra. At ayaw niyang mangyari sa amin ang ganong pangyayari dahil nakakaihi raw sa salawal. Ang sabi pa ni Lola, iwasan na raw namin ang pagtanim ng sama ng loob upang hindi kami hamunin ng laro ng buhay. Ngatog na ngatog daw kasi siya noon at hindi halos makalakad dahil sa mga nasaksihan na kakaiba. Kinabukasan, pumutok ang balita na aswang si Father Eduardo. Ang lola ko ang nagbalita sa lahat kahit ang tungkol sa isa pang aswang na kanyang namataan. Ang mainam daw ay walang sinakta ng mga aswang sa kanilang lugar. At ang nangyari sa mga magulang ni Lola Pedra, ang una't huling biktima ng mga kakaibang nilalang. Kung bakit, iyon ang hindi nila alam. Basta para kay Lola Pedra, mali man ay nararapat lang ang kanyang ginawa. Naningil lamang siya at ang siningil naman niya ay kusang inilaan ang buhay para sa kanya. Kung hindi raw kasi, bakit nito inamin at pinakita sa kanya ang pagbabago nito ng anyo? Para naman sa akin na kanyang apo, sayang naman kako kung may umusbong na pag-ibig. Sana natalo na lamang ang pagiganti na namuo sa puso. Pero wala, ganoon talaga. Hindi natin kontrolado ang bawat isip at puso ng mga tao. Mas lalo na ng aswang na katulad ni Father Eduardo. Siguro hindi na rin kinaya ng konsyensya niya ang bigat na dala sa kanyang dibdib. O nga pala, yung abong animo agimat na aswang na nagmula raw sa bibig ni Father Eduardo ay na-donate ng lola ko sa tunay na pari ng simbahan. Nagkumpiskal din daw kasi si Lola Pedra kaagad. Nagsisi naman siya sa nagawa pero huli na. Huli na rin nang malaman niyang iniibig niya rin pala ang pare na lihim na nagmamasid sa kanya sa tuwing siya ay nagsisimbang gabi. Hello, Sir Casper. Itago mo na lang ako sa pangalan na Annalyn. Tinitipa ko na ito sa gitna ng malamig na panahon ng Disyembre. Nais ko lang magkaroon ng ambag sa mga kwentong kakaiba at mga kababalagan upang mag-iwan din ng aral sa inyong mga tagapakinig. Naganap ito nung ako ay teenager pa lamang at nakatira noon sa pabahay ng gobyerno.
Umalis kami sa lugar na yon magmula nang manalo sa loto ang inang. Pero ang kwentong ito na nangyari roon ay hindi ko makakalimutan kahit kailan. Simbang gabi sa Hapinlan, Tondo. Napakasaya ng bawat gabi dahil sandamakmak ng mga tao na nagsisimba. Mabenta kumbaga. Sa mga hindi pamilyar, ang Hapinlan, Tondo ay pabahay ng gobyerno sa mga nasa laylayan. Halo-halo ang mga nakatira at libo ang populasyon na animoy. Subdivision ang lugar. Dangan at noong araw, kung saan ka pumasok ay doon ka rin lalabas. Magulo man sa lugar na yon, napakasaya namang magtinda gawa ng napakaraming ang tao. Ang simbang gabi ay nasa bungad pa paglabas ng Hapinlan. Kaya sa tuwing simbang gabi, paldo ang tindahan ng bibingka at puto bumbong na nasa hilera sa bungad kung saan lumalabas at pumapasok ang mga nakatira sa Hapinlan. Isa kami sa mga nagtitinda ng bibingka at puto bumbong. Napakabenta namin taon-taon sa tuwing sasapit ang ganoong panahon. Pero nagbago iyon nang kami ay magkaroon ng kapitbahay na nagmula sa malayong probinsya. Inupahan nila ang katapat na bahay kung saan kami nagtitinda upang makapagbenta rin sila ng bibingka at puto bumbong. Wala naman sanang problema ron. Lahat naman ng tao ay nais kumita at namumuhay. Hindi rin maaaring kami lang ang magtinda kung may puhunan naman ang iba. Pero nakakapagtaka na ang lahat ng tao ay sarap na sarap sa tinda nilang bibingka. Kaya ang nabibilin na lamang sa amin ay puto bumbong. Nalaman din namin na kapag daw bumili ang mga tao ng bibingka, 2 oras bago tumungtong ng 6 ng umaga, bagsak presyo na ang malinamnam daw at napakasarap na bibingka. Dahil doon ay pikon na pikon ang Lola Isidra namin sa sitwasyon. Hindi raw tama. Mayroon daw hindi tama sa nangyayari na dapat naming malaman pare-pareho. Dahil ayaw naming ma-stress ang lola namin, nag-usap kami ng pinsan kong si Rowena. Aalamin namin ang kababalaghan na nagaganap sa bibingka ni Aling Milda. Sa gabi lang kami libre. Gising kasi kami habang abala si Lola Isidra sa pagtitimpla at pagsasaayos ng mga gagamitin sa pagtitinda. Nagulat kami nang malaman namin na nasa dulo pa pala nakatira ang kakumpetensya namin sa pagtitinda. Walang gaanong nakatira sa dulo. Iyon ang isa sa gusali sa Hapinlan na walang halos nakatira dahil kumbaga ay panobra. May iilan na pintoro na may nagmamayari at katulad sa mga napapabalita sa kasalukuyang panahon. Noong araw pa man ay talamak na ang bintahan at paupahan ng pinto sa ganoong pabahay. Sa mga hindi nakakagets, huwag nyo nang alamin. Ayon sa chismis, ang pamilya raw ni Aling Milda ay binubuo ng 4 na miyembro. Ito, ang mister nito at ang katulong sa pagtitinda na si Indang. Ang isa ay hindi lumalabas ng bahay. Iyon daw ang nakababatang kapatid ni Indang na ang ngalan daw ay Unang. Astig na mga pangalan yun. Hindi ko alam kay Rowena kung ano ang naisip niya at inaya niya akong silipin ang bahay nila Aling Milda. At nang magkaroon na kami ng pagkakataon na masilip, tsaka ko naisip na kaya pala makulit ang pinsan ko upang masabi namin sa lahat na hindi ayos ang bibingka ni Aling Milda. Huwag kang maingay, baka marinig tayo. Pabulong na saway sa akin ni Rowena. Tinakpan din niya ang bibig ko. Sino ba kasi kako ang hindi mag-ingay? Nakakasindak ang nakita namin. Mula sa kung saan, habang nananahimik sa mahabang mesa ang mga nakabalat na itlog mahalat na gagamitin tiyak sa bibingka, ay lumitaw ang nasisigurado namin
na nakababatang anak ng mag-asawang Aling Milda at Mang Ganyo. Lumitaw ang marusing na babae. Ang edad ay hindi nalalayo sa amin ng pinsan ko. Halata namin na wala siya sa tamang pag-iisip. Wala naman sanang maliron, pero ang bitbit niya ay isang parte ng tao. Hita ng kung sino. Medyo makunat ang karne ng tao pero sinigi pa rin niya ang pagdadad. Sanay na sanay siya sa ginagawa. At nang tila maging kasing pino na ng asin ang karne ng tao, ibinudbud niya iyon sa nakapitpit na mga itlog na maalat. Nakakanuot ng kilabot ang ginagawa niyang pagkanta habang ginagawa niya ang nakakagimbal na gawain na iyon. Inakala namin na hanggang doon na lang ang gagawin niya, pero gaunaw na lang ang gulat namin ni Rowena nang pumirasyo siya ng karning tila na pausukan na sa tubig. At saka nito iyon isinubo na animoy, litsyong baboy lang ang tinikman. Umuwi kaming ngatal sa takot at hingal mula sa mabilis na pagtakbo ng pinsan ko. Hindi namin halos maproseso sa isipan namin ang mga nasaksihan. Sabay rin kaming nagkandadual sa banyo. Kahit ganoon ang nakita namin, nagkasundo kami ni Rowena na wala munang mag-iingay at baka sabihin lang ng mga tao ay naninira kami ng kakompetensya. Pero syempre, hindi naman namin pwedeng hayaan ang mga bumibili sa kanila at baka magsisakita ng tiyan. Kaya naman nag-isip kami ng paraan para maging napakalaking revelasyon sa lahat ang katotohanan. Itong si Rowena ay may nabasa raw na kapag napatakan ng kalamansi at isang putahe na may sangkap na karne ng tao, gagalaw daw ang karning iyon. Hindi kami sigurado kung gaano katunay iyon, pero sabi nga, walang masama kung susubukan. Nagtanggal kami ng mga katas ng kalamansi. Ang lahat ng iyon ay iniligay namin sa bote ng patis. Hindi naman binubudburan ng kalamansi ang bibingka. Kaya naisip namin ng pinsan ko na kunwari ay matatapilok siya para mapatakan niya ang bibingkang naroon sa mahabang mesang pagtindahan ni Aling Milda. Dumating ang araw at oras ng plano. Kami lang ni Rowena ang nakakaalam ng lahat, maging ng mga binabalak namin na plano. Dahan-dahan, lumapit kami sa pwesto ni na Aling Milda sa pasimpleng paraan. Wala namang nakapunan na naroon kami. Sarap na sarap kasi ang mga tao sa pagkain ng bibingka. Sa kabilang pwesto naman kung saan kami nagtitinda ay sobrang tahimik, nilalangaw. Isinagawa namin ang plano ng eksakto naman na may bumati kay Rowena na kakilala. Kumakain ng bibingka ni Aling Milda. Ay, ano ba yan, Annalyn? Kunwa ay bulalas ni Rowena ng kunwari rin ay tinapilok ko siya. Nagawa namin ang plano. Napatakan namin ng kalamansi ang kinakain ng isa sa mga customer na Aling Milda. Pero sa labis naming pagkadismaya, walang nagbago. Nagtatakang nagkatinginan kami ng magpinsan. Sa pagputol ng pagkakatinginan namin, napasulyap kami kay Aling Milda na tahimik na palang nakamasid sa amin. Umiling siya bago magbaba ng tingin. Naitanong namin tuloy ng pinsan ko kung alam ba niya ang ginagawa ng kanyang anak. Halatang sinto-sinto ang anak nila pero yung ginagawa nito sa paninda, makakasama iyon sa sikmura ng mga tao. Isa pa, sino ang bangkay na kinakain nito? Ang mga katanungan namin ni Rowena ay nasagot ng minsan kaming ay nasa palengke at biglang lapitan ni Aling Milda. Nais niya raw kaming makausap. Hindi naman kami tanga para hindi mahulaan kung bakit gusto niya kaming makausap. At pagkaupo nga namin sa lugawan kung saan niya kami inaya, sinimulan niyang magsalita. Alam kong mali na konsintihin namin ang anak namin sa pagkain ng karne ng tao at paglalagay ng lihim na sangkap sa bibingka.
Ngunit masisisi niyo ba kami? Matanda na kaming mag-asawa. Pagtitinda na lamang ang alam naming hanap buhay. Ang inakala namin na biyaya mula sa albularyo na tumulong sa amin na magkaanak ay hindi pala. Oo, biyaya namin kung ituring si Arlanda, pero hindi siya mula sa itaas. Regalo siya ng kakaibang nilalang. Ang kakaibang nilalang na yon ay isa sa mga naging manliligaw ng aking lola. Ako ang napili niyang pagigantihan, kapalit ng kanyang kabiguan. Sa narinig namin ay naantig kami. Sino nga ba naman ang magulang na hindi gugustuhin na mapanatag ang anak? Ang mga bangkay daw na pinapakain nila rito ay nagmula sa mga inabandonadong tao. Mayroon daw silang kinokontak na taga-punerarya. Palipat-lipat daw sila ng bahay para makaiwas sa ganitong pangyayari na may makaalam nga ng kanilang lihim. Humingi ng pasyensya sa amin ang matandang babae at nakiusap na kung maaari, ilihim namin ang aming natuklasan at aalis na lang daw sa hapilan. Sinabi naman namin sa kanya na makakaasa siyang itatago namin ang kanilang sekreto, ngunit sana ay maging maayos ang anak nila. At mangyayari lang kako iyon kung hindi na nila ito hahainan ng karni ng tao. Matapos mawala ni na Aling Milda sa hapilan, tsaka naman pumutok ang balita na may sangkap na karni ng tao ang bibinggan nila. May isa kasing bata na nakakita. Iyon ang batang si Ugoy. Pinasok niya ang bahay ni na Aling Milda nang umalis na ang mga ito. At iyon ang kwentong hindi na makakalimutan ng mga taga-hapilan. At kanilang maaalala sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan at kapanahunan ng simbang gabi. Tandaan, ang bawat nilalang na nabubuhay sa mundo ay nararapat lamang nabigyan ng respeto. Kung hindi naman nakakaperwisyo, ibigay natin ang kanilang katahimikan para naman sa magiging tayo ay matatahimik din at makakapagsimbang gabi ng matiwasay. Manananggal sa ating gabi. Magandang araw, Sir Casper. Itago niyo na lang ako sa ngalan na Roger. Isa ako sa mga kabataan na nakikigulo sa simbang gabi. Kaya hayaan niyong ilahad ko sa inyo ang medyo nakakatawa kahit nakakakilabot na kwentong ito na naging parte na ng aking kabataan at binabalik-balikan ko sa tuwing Kapaskuhan. Sa amin sa probinsya ng Pampanga ay gabi ang oras ng simbang gabi noon. Sa kapanahunan pa ito ng mga papugi. Papugian ang lahat ng mga kaedad ko at kanya-kanya ng akay sa mga nobya. Mayroong babae na sentro ang aming atraksyon noon, si Annabella. Napakaganda niya at wala siyang nobyo. Anak siya ng nagtitinda ng mga produktong nagpasikat sa Pampanga. Kaya naman ang binibigay sa kanya ng mga manliligaw niya ay isda, kung hindi ay tsokolate. Siya rin kasi ang nagsasabi na sawa na siya sa mga karne. Kung hindi niyo na itatanong, itong si Annabella ay madalas kumahuli na nakatingin sa akin. Sabi naman ng nanay ko, gwapo daw ako. Pero komedyante po ang nanay ko. Ang nanay kong si Aling Susan ay isa sa mga tauhan ni na Annabel sa factory. At sa tuwing Kapaskuhan, sinasama niya ako sa trabaho niya kasi kinukulang sa tao sa dami ng order. Roger, magsisimbang kami ka sa bisperas. Isang hapon habang mag-isa ako sa loob ng factory at naglalagay ng longganisa sa mga bituka ay nilapitan ako ni Annabella. Nginitaan ko siya bago ako sumagot. Oo, ako pa ba? Good boy yata ako. Gusto mo ba akong sabahan na magsimba?
Nabigla ako sa dami ng manliligaw niya. Bakit ako pa ang inayap at napili? Siyempre, sino ba naman ako para tumanggi? Kaya yes kagad. Nagpapugi ako sa huling gabi ng simbang gabi. Hanggang sa mga oras na yon, wala pa rin akong ideya kung bakit niya ako napiling samahan na magsimba. Pero bakit ko ba ako questionin? Isa, gwapo nga ako. At nang sunduin ko si Annabela gamit ang tricycle ko, puging-pugi ang lahat sa akin. Oo nga pala. Itong pamilya daw ni Annabela ay swerte lang daw ayon sa iilan na chismosa sa amin. Basta na lang silang sumulpot sa lugar namin. At basta na lang silang nagtayo ng factory na kaswertengan lumago kagad. Sa simbahan ay nangangaligkig ako sa kilig. Paano ay bigla na lang akong dinampian sa hita ng malambot na palad ni Annabela. Sobrang ganda talaga niya. Tipong mahahalina ka, lalo na kung sa malapitan mo siya mapagmamasdan. Nasalo ng babae ang lahat ng kasortihan. Nang magpaulan ang langit ng kagandahan, habang ikaw naman ay patulog-tulog na lang. Ngunit hindi ko inaasahan na ang kagandahan na iyon ay may lihim pala na tinatago. Sigurado ka ba na ihahatid mo ko pa uwi? Kaya ko naman mag-isa. Ani sa akin ni Annabela bago siya sumakay sa tricycle ko. Mukhang nag-aalala siya dahil malayo ang bahay na tinutuluyan niya kaysa sa factory. Oo naman. Gusto ko rin namang mabisita ang factory na sinasabi nilang nasa tabi ng bahay ninyo. Kahit sa labas lang. Sabi-sabi kasi na may isa pa nga silang factory. Yun daw ang lumang factory ng pamilya ni Annabela. Hindi na nagagamit ang factory na yon. Tsaka oo, sa labas mo nga lang yun makikita. Sagot ng dalaga. Oo nga, ayos lang. Nang makarating kami sa bahay nila, nagpasya pa siyang makipagkwentuhan sa akin sa tapat ng bahay nila. May upuan naman doon kasi. Nagpatimpla siya ng kape sa kasambahay nila. Pagkatapos na pag-usapan namin ang tungkol sa napapabalitang patayan sa lugar namin. Na ang sinasabing araw na pumatay ay mga manananggal. Naniniwala ka ba sa mga aswang o dyan sa sinasabi nilang manananggal? Tanong ko kay Annabela. Oo naman. Wala rin naman kasing mangyari kung hindi ko sila paniwalaan. Natawa ko. Palabiro rin pala siya bukod sa napakaganda na. Pero hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot? Ang takot ay para lang sa mga taong nakakagawa ng hindi mabuti. Sa tingin ko, hindi naman sila basta bumibiktima lang dahil may dahilan ang lahat. Tumango-tango ako. Kung sa bagay ay may punto siya. Pero naisip ko, may konsepto ba ng tama at mali ang mga aswang o mga kakaibang nilalang? Kasi diba, ang tao nga kahit may konsepto ng tama at mali, marami pa rin ang dumadalo sa mga maling gawain. Yun pa kaya mga aswang. Lumipas sa mga oras, naging masaya naman ang naging kwentuhan namin. At nang magpapaalam na sana ako para umuwi, umahangos na dumating ang pinsan kong si Aldo. Aldo, anong nangyari sa'yo? Nandidilat ang mga mata niya kong tinugon. Pinsan, yung babae na kakilala ko sa simbahan, sa may magalang, manananggal. Sa kabila ng takot na mababanaag sa mukha ng pinsan ko, ay tumawa si Annabela. Ay, nakita kita. Kasama mo yung nagtitinda ng sampagita. Alam mo,
Ang problema kasi sa mga tulad mo, ayaw naman ng babae sa inyo, sumisigi kayo. Napakunot noo ako sa tonong ginamit ni Annabella. Hindi ako nakapagsalita dahil muli siyang nagsalita. Aldo, yung nagtitinda ng sampagita, nananahimik yon. Ang alam ko, humingi siya ng tulong sa iyo dahil nawala ang benta niya ng huling araw, bago ang bisperas ng simbang gabi. Hindi na ako magtataka kung ang hiningi mong kapalit ay mailabas siya, dahil nasa hilatsa mo naman ang ganoon kababoy na tao. Napawang labi ko. Hindi ko na kasi halos masundan ang nagaganap. Teka, may nangyari ba sa pagitan ninyo nang hindi ko alam? Sabay-sabay kaming napalingon nang may marinig kaming pagaspas ng pakpak. Ganaw na lang ang panlalaki ng mga mata nang ang tinutukoy ng pinsan ko at ni Annabella na babaeng nagtitinda ng sampagita ay isa palang manananggal. Akala ko sa pelikula at comics lang magaganap itong ganito. Hindi ko akalain talaga na heto kami. Kandapulas at hindi malaman kung saan isisilong para makapagtago. Ang nakakapagtaka lang, si Annabella ay hindi naman takot. Sa katunayan, pinupuntahan niya ang pwesto kung saan naroon si Aldo. Talagang pilit niyang pinapahamak ang pinsan ko. Hindi ko magawang tulungan si Aldo. Malayo kasi siya mula sa akin. At saka talagang pinupunteriya siya ni Annabella. At sa tingin ko'y wala na siyang ligtas dahil doon. Aaminin kong kilala kong maloko sa babae si Aldo, pero sa gitna ng panganib, naitanong ko pa sa sarili kung tama lang ba na hayaan ko siyang mapahamak at kung tama lang bang sa ganitong paraan siya mapapahamak. Sige Aldo, takbo. Tila nakakalokong sigaw ni Annabella habang sige sa paggaspas ang manananggal. At ang sumunod na sandali ay gumimbal na sa akin si Aldo. Dinagit ng manananggal patungo sa ere at dooy animoy manika na iwinasiwas bago ibinagsak sa lupa. Sa tingin ko'y loray na ang mga buto ng pinsan ko sa labis na layo ng kinababagsakan mula sa ere. Dinig ko pa ang nakakapangilabot na lagotok ng mga buto niya. At nang maibagsak naman, agaran ng sinunggaban. Pagnganga na lang ang nagawa ko at maras na ng paglunok nang ilabas ng manananggal ang mahaba niyang kuko para halukayin ang sikmura ni Aldo. Diyos ko, ang laway ng manananggal. Naglalapot na tila ba parang sa mga asong nauulol. Mabagsik din at masakit sa tenga ang tunog na kanyang sangasing. Alam mo talaga, sa kilos niya pa lang, na galit siya sa pinsan ko, kaya handa siyang lapayin ito. Pagkatapos sumawakwak ang sikmura, nilaslasan niya sa leeg si Aldo. Umagos ang masaganang dugo ng pinsan ko. Dugo na kaagad naman na sinipsip na parang tubig ng manananggal. Iyon ang huli kong nasaksihan bago ako nawala ng malay at maihi sa labis na takot. Kinabukasan, balikwas akong napabangon nang mapagtanto kong tila nasa hindi ako pamilyar na lugar ay takot na takot akong napatalokbong ng kumot. Bumangon ka na, Roger. Boses yun ni Annabella. Kahit inutusan niya ako na bumangon ay hindi ako kumilos. Anong nangyari kay Aldo? Nakakaloko siyang tumawa. Di patay na. Gising ka pa nang wakwakin siya ng manananggal, di ba? Mariin akong napapikit. Totoo ang nangyari. Hindi panaginip. Inilayaw siya ng manananggal. Pinakain siya sa makina. Napatanggal ako ng talokbong. Anong ibig mong sabihin? Oo, ipinagiling siya namin at pinakain sa mga buhaya.
Pero ligtas naman yon kasi kami rin naman ay kumakain nun. Hindi ka tao. Takot kong sambit. Nilayuan ko siya. Aswang ka. Manananggal ka rin. Ang mga sumunod niyang revelasyon ay bumingi na sa akin. Tila normal lang niyang isinaad na normal lamang daw ang sekretong sangkap sa bawat produktong tinitinda ng lahat. Ngayon ko lang nalaman na may buhaya pala sila. Talaga raw kinuha niya ang interes ko para maging saksi ako sa pagiging kamatayan ng pinsan ko sa kamay ng pinsan niyang babae. Naging manananggal daw ang babae dahil sa isang hawa na hindi naman nito ninais. Magmula raw noon humanap na ito ng karne ng tao at ito na rin daw ang nakaisip na ihalo ang kaunting porsyo sa mga produkto sa labis na masarap daw. Ginagawa raw nilang pinupino ang bawat karne ng tao na binibigay ng manananggal. At iyon tila ginagawang bitchin sa produkto nilang mga longganisa at mga iba pa. Nakakagimbal na malaman na at marinig pero nang sabihin ni Annabella na ang mga pinapatay ng kanyang pinsan ay mga taong hindi na dapat mabuhay. Katulad ng manyakis kong pinsan na si Aldo. Nahati ang puso ko. Nahati ang puso ko. Nakuha ng manananggal. Ang hawa ng pagiging manananggal dahil sa manyakis na gumahasa sa kanya. Habang ginagahasa, ang asawa ng manyakis ay isang manananggal pala at kinagat ito. Siya na ang biktima. Siya pa ang hinawaan. Tinanong ko siya kung bakit sa akin niya napiling ipakita at sabihin ang lahat. Labis kong kinagulat ang sinabi niya. Unang kita niya pa lang daw sa akin ay gusto niya ako. Hindi rin daw kasi kumakain ng produkto nila at hindi ko kasi hilig. Kung matatanggap ko raw ang sekreto ng pamilya nila, hayaan ko raw siya na ibigin ako. Maganda siya at malindog, ngunit may tinatagong kababalagan. Naisip ko, bakit hindi? Lahat naman ng tao ay may lihim at saka ako na lang kako ang magpapabago sa kanya. Dumaan ang mga taon, magkasama naming hinarap ang hamon ng buhay. Ngayon ay kapwa na kami matatanda. Patuloy ang negosyo ng pamilya nila na kami na ngayon ang namamahala. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Pagkatapos kong maging nobya si Annabella, hinimo ko sila ng mga magulang niya na dalhin si Puring sa probinsya kung saan may makakatulong dito na bihasang albularyo. At sa awa ng Panginoon, gumaling si Puring at namuhay pa rin na masagana at masaya sa piling ng kanyang binuong pamilya. Ngayon sa mga produkto namin ay totoong baboy na ito. Pero mas masarap daw ang naunang ginawa nila kaysa sa ngayon. Pero wala akong pakialam. Ang sa akin lang ay tapos na ang kwento.